Matthew chapter 28 verse 19, basahin ko sa inyo sa Tagalog mga kapatid. Sabi rito, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila ay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Last verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Tayo manalangin, dakilat mabaging Diyos, nabasa na po Panginoon ang iyong salita na gagamitin namin Panginoon sa pangaral sa araw na ito. Lord, langisan mo nawa Panginoon ang aking bibig na magbibigkas Panginoon ng iyong mga salita. Magpadala ka nawa Panginoon ng mga magagandang rema upang mayasi kong maigi Panginoon ang iyong kalooban sa bawat isa. Lord, kung ano po ang iyong nais, siya nawa ang mangyari sa aming kalagitnaan. At dalangin ko rin po Panginoon ang bawat kamay na nagbibigay ng kanilang handog at ikaw po Panginoon, ikaw na rin po Panginoon na mag-bless at magbalik ng siksik, liglig at umapaw ng pagpapala. Maraming salamat Panginoon sa iyong mga gagawin at sa mga gagawin mo pa. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. At ang ating tema sa umagang ito ay napamagatang Make a Disciple. So, malayo na po tayo makakaupo. Ang ating tema mga kapatid ay sinasabi dito, Make a Disciple. So, kung papakinggan natin maigi mga kapatid, ang salita dito sa wikang Tagalog, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. So, ang utos sa atin mga kapatid ng Diyos to make a disciple. Kinakailangan natin magkaroon ng tagasunod kay Kristo. Hindi po maging tagasunod ko. Unawain po natin maging tagasunod ni Kristo. So, ano po ba ang layunin ng maging tagasunod ni Kristo? At kung ikaw ay sinasabi mo sa iyong sarili na gusto mong maging tagasunod ni Kristo at gusto mong sumunod sa kalooban ni Kristo, kinakailangan mo nga ang ikaw ay mabautismuhan. No? Sa pangalan. Praise God. So, ano bang pangalan ang binabanggit dito? Para maging klaro po mga kapatid sa atin. Ang sabi kasi ng iba mga kapatid, ay kinakailangan daw na may bautismo. So magiging alagad ay ang pangalan o ang tinatawag na Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero ang sinasabi kasi rito, mabautismohan sila sa pangalan. So ang tanong, anong pangalan ang kinakailangan may bautismo sa atin? Bilang isang disipulo ng Diyos mga kapatid o ng Panginoong Jesucristo, meron pong pangalan na ibinigay sa atin na dapat nating gamitin para ikaw ay tawaging disipulo. Kaya, don't assume na ikaw ay magiging disciple ng Diyos o disipulo ng Diyos na hindi naman ay bautismo sa iyo yung pangalan na dapat. Amen ba? So in Acts chapter 4 verse 12, sabi roon, may pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. So merong pangalang dapat para sa atin. At sa Matthew chapter 1 verse 21, ang sabi doon mga kapatid, pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan. So, ang tinatawag na pangalan mga kapatid ay walang iba kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Yun lamang po ang dapat na may bautismo sa atin. Dahil sabi nga doon mga kapatid, ang lahat ng tuhod ay luluhod. Mga kapatid, sa pangalan na yaon. Kaya kung titignan natin maigi mga kapatid, ang sinasabi ng Bible, if you want to be a disciple of God,
You must be baptized in the name of Jesus Christ. Kailangan maibautismo sa iyo ang pangalang Jesus. Dahil sinasabi nga mga kapatid, ang nabautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. So kung titignan natin mga kapatid, for all the reference in the Bible, only the name of Jesus Christ should be the name we can use in baptism. Pangalan lamang ni Jesus ang pwede na may bautismo sa atin. Way back, mga kapatid, sa Matthew chapter 28, verse 19, na sinasabi doon, gawin ninyo silang alagad ang lahat ng bansa sa pangalan. Meron pong ibinibigay doon, mga kapatid, na dapat may bautismo sa atin. Hello? Tanong, pangalan ba yung Ama? Pangalan ba yung Anak? Pangalan ba yung Espiritu Santo? Hello? Eh, sabi ng mga kapatid, a singular name. Bautismuhan mo sila sa pangalan. Kaya kung titignan natin maigi mga kapatid, merong pangalan na dapat gamitin. Tama ba ako o mali? Mga kapatid, di ba sabi doon, bautismuhan sa pangalan. Sa pangalan ng Ama. Ngayon ang tanong, anong pangalan ng Ama? Pangalan ng Ama, God. Baka mamaya mapunta ka na sa Allah. Huh? Ano ang pangalan ng Ama? Sinasabi ng iba mga kapatid, Jehovah, pangalan ng Ama. Ano bang ibig sabihin ng Jehovah? Kung kukunin mo sa dictionary mga kapatid, ang Jehovah means Jesus the Savior. Hello? Bible dictionary mga kapatid, Jesus is the Savior. Emmanuel mga kapatid, God is with us. So, ano ba talaga ang pangalan? Napakaliwanag pong sagot sa Amos ay sa tinatawag natin na sa Acts chapter 4 verse 12 eh. Wala nang ibang pangalan pang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Wala na. At sasabihin nila mga kapatid, ito yung utos ng Panginoong Jesucristo eh. Yun ang utos sa pangalan. Di ba? Sa pangalan mga kapatid. So kinakailangan na ang tanggapin nating bautismo sa atin ay yung pangalan. Dahil nga sinasabi doon, ang nabautismohan kay Kristo ay binihis si Kristo. So all the reference in the book of the New Testament, mga kapatid, it's only the name of Jesus Christ. Diba? Above all names, Jesus is above all names, mga kapatid. Bakit? Dahil yun ang pangalan na inaibigay sa sinungang langit na sukat nating ikaliligtas. At sinasabi doon mga kapatid sa Old Testament, ang Diyos ay tutubusin tayo at siya mismo ang tutubos sa atin. Siya mismo ang kukuha sa atin. Siya mismo ang magliligtas sa atin. At sinabi doon, and besides me, there's no God. And besides me, there's no other God. And besides me, there's no Savior. Wala nang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Sabi ng Diyos ng mga hukbo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ngayon, kung sasabihin mo na iba, si Jesus Christ, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi na ako sasamba doon sa Ama, sa anak na lang ako sasamba. Bakit?
Ikaw na ama, ipapasubo mo yung anak mo sa kahirapan? Anong klase kang ama? Di ba? Isipin nyo ipapadala mo yung anak mo para gampanin ang gampanin mo. Sige, isipin nyo mga kapatid, sa mga magulang dyan. Di ba? Anong sinasabi ng magulang? Di baling ako na ang magkasakit, wag lang ang aking anak. Di baling ako na ang mamatay, wag lang ang aking anak. Ngayon, sasabihin nila, yung anak ang ipinadala, sinugo yung anak para siya maghirap. Hello? Parang bias ang Diyos natin yan. Mga kapatid. Kaya nga sinasabi, mga kapatid, sa book of Timothy, sabi doon, for without controversy, sa wala nang pagtatalo-talo, mahiwaga ang pagka-Diyos. God was manifest in the flesh. Ang Diyos nga ay nahayag sa laman. Ngayon, ilan ba ang Diyos? Isa lang naman ang Diyos Isa lang yung Diyos na nahayag sa laman. At sinasabi doon, there is no Savior ngayon. Ang Savior natin si Jesus Christ. May liwanag na sinasabi sa New Testament that Jesus Christ is our Savior. Ngayon, sa Old Testament, God is the Savior. E di, dalawa ng Savior natin. Paano nangyari yun? Di ba? Maaari bang ganun mga kapatid? O yung Savior ng Old Testament ay yung Ama at ang Savior ng New Testament ay anak. Pero napakaliwanag dun There's no other Savior. There's no other God. Wala nang ibang Diyos, wala nang ibang tagapagligtas. So we need to put our confidence to Jesus Christ. Dagdagan pa natin mga kapatid. Colossians chapter 2 verse 9. Sabi doon, for in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. So na kay Jesus Christ mga kapatid, ang fullness of the Godhead mga kapatid. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na kay Hesus Kristo. Hindi sinasabi doon mga kapatid na 1/4, 1/2, 1/3, isang parte na hati sa tatlo. Hindi. Fullness. Ang buong kapuspusan. At sabi doon sa sunod na verse mga kapatid, we are complete in Him. Tayo ay nakompleto sa Kanya. Tayo ay kompleto. Hello? Naunawaan niyo ba mga kapatid? Kaya mali yung katuruan na sinasabi nila na si Hesus Kristo daw ay propeta lamang. Si Jesus daw ay tao lang. Mali. Kasi maraming reference sa Bible na tinutukoy na sinasabi si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Hindi po siya bahagi ng isang Diyos, kundi isa siyang Diyos. Sinasabi pa na iba nanalangin siya Natural siya ang example natin. Di ba? Siya ang example natin Natural naman nanalangin siya. At hindi naman yung pagka-Diyos lang nanalangin dun yung pagkatao niya. Tandaan natin mga kapatid, siya po ay isinilang. Siya po ay nagkatawang tao. Na sinasabi doon mga kapatid, inalis niya ang kanyang pagka-Diyos. At siya po ay naging tao. Nagkatawang tao. Naging alipin. Nagpakababa. Mga kapatid, hanggang sa kamatayan sa krus, siya po ay nagpakababa. In other words, mga kapatid, para bagang
example natin mga kapatid sa isang businessman. Ganito ang ginawa ng Diyos eh. Ang ginawa po ng Diyos, in other words, parang siya po yung businessman. Ngayon siya ang CEO. Siya ang may-ari ng kumpanya. Ngayon, gusto niyang imbestigahan ang kanyang kumpanya. Ngayon, kung magbibigay siya na boss, makaka-imbestiga kaya siya? Kung nagbigay siya ng uniforme ng presidente, CEO, mga kapatid ng kumpanya, makikilala niya kaya yung mga gumagawa ng kalokohan doon? Hindi, kasi magpapakitang tao lahat sa kanya doon. Pakitang gilas lahat, mga kapatid. O, nandyan si boss, nandyan si boss. So, ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos para makilala niya yung mga tunay na empleyado. Maganda nga yung napanood ko, mga kapatid, na isang mga ngaral. Dalawa sila doon, mga kapatid. Yung mga ngaral na yon ay mga Koreano. Alam niyo ba, mga na marami ng born again na Koreano? At karamihan sa kanila mga UPC. At meron nga isang Koreano, mga kapatid, pupunta rito sa Pilipinas. At alam niyo kung anong gagawin niya? Pupunta niya rito sa Pilipinas, magpapalisensya sa UPC. At alam niyo ba kung ano yung kanilang katuruan? Ano yung kanyang itinuro, mga kapatid? Sabi niya, ang Diyos na nahayag sa laman ay parang yung emperador. Hindi yung emperador brandy, Parang emperador, sabi daw, mga kapatid, na kanyang gustong imbestigahan ang kanyang nasasakupan. Ngayon siya ay nagbalat kayo na alipin. Kasi kung emperador ang kanyang bihis na pupunta doon, igagalang siya. At nung siya ay nagbalat kayo, mga kapatid, na isang alipin, doon nakita niya ang katiwalian na nagaganap sa kanyang nasasakupan. Ngayon, ganoon ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. At alam niyo ba, mga kapatid, na sinasabi ng Book of Isaiah, kung ano ang kanyang magiging itsura, sabi doon, wala kang makikitang kaya-aya. That you have no pleasure in Him. Ibig sabihin, mga ordinaryo lang ang kanyang mukha, hindi siya kagapuhan, hindi siya sikat. Hindi siya kamukha ni Richard Gomez. Hindi siya kamukha ni Rico yan. Ordinaryo lang ang mukha ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mali na naman yung nilalagay nilang imahe, mga kapatid. Na sinasabi doon na mukhang tisoy, no? Guwapo. Hindi po eh. Bakit gano'n ang piniling mukha? Kasi kung magiging pamos ang kanyang mukha, mga kapatid, hindi niya makikilala yung mga tunay na mananamba. Hello? Kaya wag tayo magkamali sa susundan natin, mga kapatid, na kalooban ng Diyos. So, we are the disciple of God, meaning to say, tayo po ay tagasunod ni Kristo. Na kinakailangan natin mamuhay na may pagpapakumbaba. At sinasabi din doon, mga kapatid, sa John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. Siya lamang ang buhay at ang katotohanan, mga kapatid. Sabi doon, I am the way, siya ang daan, the truth, siya ang katotohanan, the life, at siya ang buhay. Di ba, napakaliwanag pa nga sinasabi doon, Panginoon, maaari mo bang ipakita sa amin ang Ama? At ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid, Felipe, hindi mo ba ako nakikilala? Sa tagal na natin pagsasama? Di ba sabi, show us the Father. At ang sagot ng Panginoon, hindi mo ba ako nakikilala? Hinihiling nila yung Ama na ipakita. At ang sagot ng Panginoon, hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ang nakakita sa Ama. Hello?
Doon pa lang sa unang sagot eh. Makakatsap mo na kaagad ang ibig sabihin ng Panginoon. Hindi mo ba ako nakikilala? Panginoon, ipakita mo sa akin ang Ama. Ipakita mo sa amin ang Ama that we can satisfy. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Felipe, matagal na tayo nagsama, hindi mo ba ako kilala? Hello? Hindi ba natin nakikilala ang Ama? Hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Mga alagad, sabi ng Panginoon, ano ang pagkakakilala nyo sa akin? Tanong, ano ba ang pagkakakilala nyo sa Panginoon? Kayo naririto mga kapatid. Ano ba ang pagkakakilala natin sa Panginoon? Handa na ba kayong sumunod sa kalooban niya? Handa na ba kayong gawin ang kalooban ng Diyos? When you decide to follow God, to follow Jesus Christ, you must be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan niyang ikaw ay mabautismo sa pangalan ni Jesus. When you decide to follow Christ as your God, mga kapatid, as your Lord, na ikaw ay magiging disciple ng Panginoon, you must be baptized in the name of Jesus. Hello? Kaya sa oras na ito mga kapatid, I feel the Spirit of God moving. Damang-dama ko ang Espiritu Santo ng Diyos sa oras na ito. Maaari bang magsitayo tayo mga kapatid? Hindi ko pipigilan ang Espiritu Santo ng oras, ang Espiritu Santo ng Diyos sa oras na ito mga kapatid. Maaari ba tayong lahat ay tumayo? Maaari bang lahat tayo ay lumapit dito sa may pulpito mga kapatid? Maaari bang damhin natin ang presensya ng Diyos sa oras na ito? Hallelujah!